Mga pinanggana ko mga kaigsunan, malipay no sab nga pagpakig-uban kaninyong tanan karon ning lang yung tono sab nitong tulmanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios kanhan ay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church o sa suheto nga nagkanayon having faith. Lesson number 8. Pero sa di pa tayo parensunan, kauban ako to si Brother Jomar Sunggaling. Daghang salamat, Pastor. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pag-atang, pag-abang nining ato ang programa sa kahanginan na pinagyod kaninyo nga nagatanaw nining takna sa tong Facebook Live. Hinaot ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Okay, Osman ko, lesson number 8, having faith, pero sa di pa tamo padayon, sa unahan, ibalik na to ang pribilehiyo kang Brother Jomar sa pag-offer of prayer. Magampo ta. Dalaygon og silimbaw na Dios ning taknaa. Salamat kay Ginoo sa imong pagpanalangin labi na gyud niining higayon na usab. Makahimo kami sa pagtuon sa imong mga pulong pinaagi nini nga leksyon. Ikaw Ginoo magapanalangin Ginoo sa kaalam nga among mabatnan ug among masabtan ang mga pulong gikan niini ug among makinabuhian usab. Kining tanan ginasalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so mga pinangga ko mga kapamilyag kaigsunan, lesson number 8, having faith. Ang atong Yes. memory text, Brother Jomar, Sa is Hebrews 11, verse 1. Mhm. Okay? Sa New Living Translation nga nagaingon, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of the things we cannot see. Ang faith matod pa in reality masama ni shows the reality of what we hope for. Mo sa atong ginahandom na sunahan. Nya ebidensya siya sa mga butang nga di na to makita. Oo. Okay? Para dali masabtan, Brother Jomar, mura siya wifi connection. Di makita pero Dili siya makita pero all what you need from the wifi na mulatas sa siya no. makita mo siya. Mhm. O kung siya panginalan. You cannot see the faith. But if you are going to use the faith, gamiton ninyo ang pagtuo, makita ninyo ang tanan ninyong mga needs, mga gikinahanglan ninyo about the faith nga inyohang gustong sayron mga pinangga kong kaigsunan. Sumala pa din ni Pastor sa gusto na to maangkon o gusto na to mabatnan ng kaalam sa Ginoo diha sa panahon sa atong mga pagtuon sa belang kasulatan, sa atong mga pag-ampo, pila na to ka higayon na sa atong mga pag-study mahitungod sa atong leksyon, mahitungod sa prayer, aduna na sila tanan kining common nga butang nga kinahanglan mabatnan sa usa ka tawo. Mao na ang ginatawag nga pagtuo. And without faith, these elements become mere knowledge or ritual devoid of meaning. Walay pulos mo igsoon, mahimong walay hinungdan mga kaigsoon. But with faith, kung diha sa pagtuo, they are powerful elements that will take us the highest place or highest peaks of our spiritual experience. Di ba ka makaingon wala kay faith? Mhm. Kaya kitang tanang tao di kalibutan lagi pamutangan ta sa Ginoo faith. Tanan. Romans chapter 12 verse 3. O yatang ipang-apod-apuran og faith. So, hindi katao ni mo daan. Aduna na. Na kay faith daan murag di kay mura. That is something built in. Dayon ugmaron na lang to siya na motubo sa. Ikaw na ubas-sabang sa ino imo na mga responses mo na gamit niya na. So you have to use it because it is faith that connects you to God. Amen. Anytime kung ang tao mawala, the only way that God can hook the man again by faith. Amen. Dito siya moagi sa pagtuo. So, mura mag-computer, magkubot ng computer, ibutangan o ka ng reboot. Okay, para Kaya dito moagi aron masolban ang problema sa computer. So, inana po na itabo sa tao. Sa atong pagtuon karon Pastor, adunay ginatawag nga different types of faith. Doon nagkanang kadaiyang mga ginatawag klase sa pagtuo diha mga igsoon. Ato may sigutan diha sulod niya na mo ang tulok diri ka subject. First, ang faith and signs. Og ang ikaduha, the measure of faith. Ang ikatulo, faith and feelings. Ang ikaduha na to dinhi nga hisgutanan mahitungod kini sa unsa kining ginatawag nga pagtuo. What is faith?
And ang sa atong maskutan diha karon mo ang pag-define ni the definition and development of faith and the faith of Jesus. Na diin ato ang tingkayan mga igsoon kung unsa kaning pagtuo nga atong mabatnan nga mao ang pagtuo ni Jesus Christ. The different types of faith giingon pa dinhi sa John 4 verse 48 Pastor, unless you people see signs and wonders, Jesus told him, you will never believe. Ano na'y grupo or pundok nitong panahon sa panahon ni Jesus Christ nga siyempre sa ilang pagka or intellectual sila silang panahon, and also gina-respect sila sa mga tao tungod sa ilang kaalam. Sila ang naga-question kang Jesus Christ kung unsa ka tinuod ang miracles nga iyang ginabuhat, kung unsa ka tinuod ang pag-angkon niya nga siya ang Messiah. Ano na mga pagtuo nga gitawag og mutuo ko nakakita. Oo. Tama. Napay pagtuo nga isag wa ka kita, nintuo siya. So, manay different types of faith. Yes. So, asa man anang duha. Manay ato ang utingkayon karon kay ang uban mingon nga, nakakita ko nga nabulag ang dagat. Unya nag-ulan og mana. So, mutuo ko. No, wala man ka dito. Saan Saan yung pagtuo? So, nakabasa ka. So, sa ilang panahon kaniadto, Brother Chumar, gina-remind sila pirmi sa Ginoo through Moses nga dunay kasaysayan ba nga giunsa sila sa Ginoo pagluwas. Yes. Dito sa Egypt, katong blood on the doorpost, kamatay sa mga kamagwangan, itong mga milagro nga gihimo ni Moses, hangtod pagkawas, hangtod pagbuak sa mapulang dagat. So, kadto tanan, siging gakampanya ang Dios nga balikan to ninyo hinumdum. Hinumdumito ninyo. Kay ang atong pagtuo, Brother Jumar, kinahanglan siya og something nga doon na siya kanang mo trigger sa ato ang pagtuo. Sa atong panahon karon, nakaingon ko, Brother Jumar, nga mas bintaha ta karon kaysa ila kaniadto. Neto, tinod. Naluoy gani ko nagunahuna sa ila suman ako ni nabasa. Kaysa ilang panahon di ay mubo ra kay sila balik tan-aw. Yes. Balik tan-aw bas kagahapon. Kay manay giingon ni Sister Ellen White, we have nothing to fear about the future unless we forget on how God has led us in the past. Amen. So sa ato pa, ang atong faith nga atong magamit para sa future, nagdepende on how we counted the blessings in the past that God has given us. So, ang ilang kanito, ilang maihap og balik-balik, barang itong ang sungkod, himong bitin, ang kanang panahon ni Moses. Moro na balik-balikon. Yeah. Hangtod nabuak ang dagat. So, dito na sila magbalik-balik. Pero sa atong panahon karon, labi na, sugod sa panahon ni Jesus Christ, daghan na kayo mga signs, daghan na kayo. Yeah. Pero despite that, despite of many signs, ang mga tao sa panahon ni Jesus Christ, mo talaga po, give us the sign. Yeah. Mo tuningon si Kristo, wala na ko yung sign, mahatang ninyo. Na sa sugod pa lang gani sa sinulat niya, Pastor, ipakita niya dito ang first miracle dito sa wedding of Cana. Yes. Wala man gyapon to nila na discover mga igsoon. Ang ilang mahinumduman lang katong sa panahon ni Moses. And then pila na ka mga tuig nga milabay. Ang katong bag-og yung kayo. Ang gusto nila mahitabo kanang mismo sila atubangan. That's why ilang gi-question si Jesus Christ mga igsoon. And kung ato pang tanawon pag atong gitunaan mga kaigsunan si Ellen White mismo sa Desire of Ages 406, so mala pa niya nga wala na ang mga Jews di atong panahon sa panahon ni Jesus Christ dili nagakinahanglan or dili na hatagan og kaning tawag miracle nga dili na nila need ang miracle para sa nato ba kundi dili gikinahanglan lang ang spiritual renovation or kinahanglan i-change ang unsa ang ilang naandan nga dito mas pabor sa pagtuo diha kan Jesus Christ. Posible ba po tayo inana po ta karon? Yes, diba? Oo. Posible po tayo inana ta karon. Sige tagpangitag Ginoo ipruiba nga kauban ka, Ginoo ipruiba ka kauban ka. Ginoo ipruiba nga maghatag kag sulban sa akong problema. Wala na murag di kay mura. Wala na time, wala na dili na need nga ipruiba pa sa Ginoo. Yes. Nga mao ni iyahang buhaton para nimo aron mo tuo ka nga dunay Dios.
ang kinahanglan karon kita na mag-change ta. We need to be renovated aron mo tuo ta nga na ay Dios. Yeah. Kay na naman nahatag na magud tanan, Oo. di ba? Oo. Natag sa Mark chapter 8 verses 11 to 12, ningon ng mga tao, give us the sign. So wala na kayo mahatag na yung sign. Nahatag na ko tanan. Oo. So sa ato pa kanang ingon mali na kanang ba ko naka-realize Brother Jomar. Masibot ang ingon ko Ginoo tagay kog sign kun uyon. Nahatag na ko tanan. Ingon Ginoo kanang sugot ka nga di man ni Adventista niya. Pangsaon ako in love ko. Kung kabuton kini mo Ginoo, ma-inlove po siya sa kuha. Dili na ka dapat mangayo og sign kay nga naman nagsulti naman ng Bible nga dili ka magpasangon sa dili magtotoo sa usalang kayogo. Yeah. Na-plaster na tanan. Mhm. Na-plaster na tanan. Yun, Ginoo, mga kog sign Ginoo, sugot ba ka kini kapulo gamito na ko ni. Di ba? Butang noon na. Naman nasulti naman nga dili ka mangawat sa ikapulo. So, no need of asking signs. Yes. Ang kinahanglan na lang nato karon spiritual renovation nga motuo ta sa nasulat, di ba? Yes, yes. Ano man lang kulang nato karon? Sumala pa din mga kaigsoon, when someone, kung usa ka nato mga igsoon, dili na maghinahanglan or kung dili mo tuo, kung meaning mga igsoon, it is our choice, nagdepende ka na to mga igsoon sa kung atong tuuhan, tungod kay wala na yung mga sign or no sign will be able to convince them or sa matag usa ni ini mga katawhan karon. Bisag unsa og hangyo mga igsoon, ang ginahanglan nato og kining mga signs and miracles atong kinabuhi para mugawas or makita na to ang pagtuo or ato makaplagan ang pagtuo. No, dili na mao ang gusto mahitabo sa Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. God has given us sufficient evidence in His Word. Kanang atong mga balang kasulatan mga igsoon, mao na ang perfect evidence mga kaigsunan sa miracles sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Musundog man gud sila ka kinsa to nang example si Joshua ba to o si Gideon? Si Gideon, Gideon. Musundog sila atong panahon na. Yeah. Nga Ginoo kon oyon sa imong kabubuton basa ang panapton uga ang yuta. Nga wala pa man gyud. Duda pa man gyud siya. Isa Ginoo balihon na po dato basa ang yuta uga ang panapton. Mga kaigsoon dili nimo ayog sundog ato panahon ni Gideon. Kaysa panahon ni Gideon wala pa mga records nga mabasa, wala pa mahatag ang tanan. Mura bag examination ba? Mura bag review, murag examination, gihatag na ang tanan, hasta ang information, tanan, ang answer, tanan, gihatag na tanan. No need to ask a sign. Amen. So, dili ko ako, para pangayo, magkukugsahin. Yan. Tinood na yun eh. Ako mismo, nagbasa ko ni nga lesson, kaya mali man akong gibuhat. Kaya pala ngayon ko og sign. No need to ask a sign. Tama itong ingon ni Kristo nga, wala na ko yung sign mahatag niyo kay yan naman, nahatag na ang tanan. Amen. Nahatag na ang tanan. Okay. Kung tanaw na to din sa John 20:29 mga Yes, igsoon. Si Jesus Christ mismo naghatag sa mga special nga mga butang or special blessings to those who have not seen and yet have believed. Bisan pagwa makakita panisalig nito o mga igsoon. Adunay dako nahimo silang panalangin. Dili man gusto si Kristo og blind followers. Mhm. Dili siya gusto og blind following or blind faith. Dili siya gusto niya na. Yes. Pero niadto man kung panahon na sa panahon ni Jesus Christ, medyo murag kulang ang mga doon na pag yung mga tao kaniadto nga ang ilang access ba, ang ilang accessibility sa pagkuha sa information, medyo murag napagipipila nga wag sila kay balo. So mo to ningon na lang siya nga bulahan tong nitoo pero wala ka kita. Oh. Sa to pa, that is something like an alarming message to the people nga nakahibalo, nakakita, pero wag gihapon nitoo. Ang uban mo bisan di bisag mo ta kakita mo tuo ganita. Dili na mao'y message ni Jesus Christ. Ang message ni Jesus Christ, kung bulahan tong wala makakita nito, labaw na kang nakakita, pero di gihapon ka mo tuo, grabe na jud ka kayo ka. Wow. Dili bulahan. Yes. Di ba? Yes. So, sa ato pa, that was, kung sa'y termino, anak, kanang negative approach, Brother Juma. No? Bisan ako sa unang nagtihilaan naman ko na nga, sa wag ko kabalogol, mutuon na lang taga. No, that is blind following. That is blind faith. Katong pagkasulti ni Kristo, para to sa mga apostoles, para to sa mga parisiyog, mga eskriba, nga nakakita na sila sa tanan, nga mga pagpangitabo. Bisan si Tomas, nakakita din si Tomas mismo. Kaya address balik ang Tomas. Ambi mo kamot kay ibatang sa akong kilid. Suksok pa yun niya dito
So meaning kabalugin si Tomas tanan. Nakita gyud ni Tomas ang tanang mga signs, ang tanang mga rason nga dapat siya mutuo. Pero ginan siya ni Kristo, bulahan tong wala makakita pero nito. Meaning to say, tinunglo ka nga nakakita na pero di gyapon ka mutuo. Yes. So reverse ang buot pasabot, Brother Jomar. Inana kabugat ang statement ni Kristo. Wala mag-encourage, usbon ko ha, wala mag-encourage si Kristo og pagtuo nga blind faith. Gikoreksyonan niya tong mga apostoles nga nakakita na ang mga tao nga nahibalo na sa kamatuoran pero di gihapon mo tuo. That's why he said, bulahan ang taong wala makakita pero di tuo. So meaning, kadtong mga nakakita, ang buti pasabot ni Kristo, kamong mga nakakita pero di gihapon mo tuo, tinunglo mo. Dili mo bulahan. Yes. Okay. Kung ato ang subayan mga kaigsoon na atong sabton mga igsoon nga dili kita makahimo sa pagpamalibad mga kaigsunan nga wala gyapon ta nakita sa katingalahan sa mga signs and wonders nga gihatag sa Ginoo sa atong mga kinabuhi tungod kay ang mga hitabo kaniadto og mga mahitabo pohon gi-reveal na sa Ginoo diha sa atong mga Bibles mga kaigsunan. Atong tun-an na mga igsoon sa Luke 17 verse 6 ingon dinhi, the measure of faith, ang sukdanan niini pagtuo mga igsoon gitubag ni Jesus Christ kadtong mga apostles. Tungod kay gamay kaayo ang ilang pagtuo mga igsoon. He replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Sa meaning mga kaigsoon, kung atong tanaw na sa mga pamaagi sa pag-explain ni Jesus Christ kanila mga igsoon, impossible kay na mahitabo mga kaigsoon. But atong tan-awon kung unsa ka importante ang pagtuo mga igsoon, bisan pa ang kining giibot nga tanom mga kaigsunan ha, makahimo sa pag-follow kung unsa ang gusto nimo mahitabo sa iyahang kinabuhi sa imong gitanom mga kaigsunan. There are different measures of faith. Adunay kining laing pamaagi sa pagsukod nining pagtuo mga igsoon. Daghang hitabo or account sa Biblia mga kaigsunan nga nagtug-an nini sa pagtuo sa mga apostoles dito sa Mark 4 verse 40. Why do you have no faith? So na-question ni Jesus Christ sila katong sa pagtabok nila dito sa Sea of Galilee. Kay kauban nila si Jesus Christ but nalimtan nila mga igsoon tungod kay dito sila nag-focus sa dilubyo sa palibot nila mga igsoon. Peter's faith kadtong sa panahon sa iyang pagbakta sa tubig mga igsoon, you of little faith. Sa Matthew 14 verse 31, the Father's faith, come to the aid of my little faith. Sa Mark 9:24. Mga igsoon, kini tanan nga mga hitabo igsoon, adunay dako kayong kalambigitan, mahitungod sa pagtan-aw mas nitutok sa mga pagsulay or mas nitutok ngadto sa mga negative things than sa blessings nga gi-provide sa Ginoo sa matag usa ka nato. The faith of the Canaanite woman, great is your faith. Siya gihatagan siya og sa tawagan ni praises sa Ginoo tungod sa iyang pagtuo. Naluoy ba ko sa babay? Kaya nidool siya, no? Babasa ninyo na siya sa Mateo 15:21-28. Oo. Nidool siya kang Kristo kay magpatambal siya sa iyang anak. Unya, balik, wala magiging paminag Kristo. Mura siya na kanang, mura kaya gi-ignore bitaw niya. Ang mga apostolis may, Master, magpatambal daw, no? Yung mga apostolis, kabalo ba mo nga ni ko para sa mga Israel? O sa mga nangawala ng karnero sa Israel. Wala ko mani para ng mga kaliwat tana. So siyempre, ikaw makadong yung sakit kayo manulti. Sakit lang kayo manulti. So, pero ang babae, nidool siya dito, disimba pag siya katubangan. No, despite sa mga magamit ang illustration, balik unya. Katong nga faith is not a feeling. Ang ihagyo, disimba siya sa tubangan ni Kristo, niyapa siya. Nanghangyo siya nga, ang iyang anak ayuhon. Ingon din si Kristo nga, wala man kumali sa mga katawhan sa Kanaan, ani ko sa katawhan sa Israel. Ingon yung taon na babae nga, sa verse 26, it is not meet to take the children's bread and to cast it into the dogs. Ingon diri ang babae ba? Loy kayo, no? Grabe. Di nga lang iro, ha? Imagine, di nga lang iro. Pero ningon dayon ang babae, tinuod na iro mi. Pero kami nabuhi mi, nagkaon sa pagkaon, nagikaon sa among master nga naa sa babaw. Grabe ang pagtuo. Kaya ko nga, kaluoy ba itong bayahan na to? So, mo to ningon si Kristo na nga,
So kad pagsulti niya ato nga, iro mi. Kaming mga Phoenician, kaming mga taga Tero, kaming taga Kanaan, mga kuan mi, mga iro mi, pero kabalo ba ka nga nabuhi mi sa mga mumuho nga taga-kikan kanimo. Matouch jud si Jesus Christ basta Oo. ang painobsanon ang usa ka tawo. Mato nga ningon na lang mato ningon din si Jesus Christ nga, "Oh woman, great is thy faith." Sa ato pa mga Gisog, kanina mga luoran di walay pagtuo. Maglis. Ano ta magbawang tingkoy bitaw gagmay ra bikkel istorya di na din mo simba. Gagmay bikkel istorya wala na dayon. Mga wala na din sa pag-alagad. So wala na sila pagtuo, pero naa kay pagtuo, it is an action to always to continue. Kaya doon na kay pagtuo. Amen. Just like that Canaanite woman. Amen. It is clear that faith can grow as the roots of unbelief or are uprooted. Conviction must gradually replace doubt. Na hinaut unta mga kaigsoon ato ning makutlo nga mga pagtulunan mga kaigsoon. Our request should be increase our faith. Apil unta na sa itong mga pag-ampo mga kaigsunan sa matag karon ug unya nga dugagan ang atong pagtuo. Sa Luke 17 verse 5, through the work of the Holy Spirit, the study of the Bible and our experience with God, we will be able to observe that your faith is growing. Sa 2 Thessalonica 1 verse 3, so meaning mga kaigsunan, ang continue na to nga pag-uban sa Ginoo sa atong mga panaw, sa atong kinabuhi mga kaigsuon, anam nagatubo ang atong pagtuo diha kaniya. Napagilain senaryo. Dunay usa ka tawo nga ang iyang anak dunay dumb spirit. So evil spirit, something like. Yang ipatambalan sa mga apostoles kay pagawas ang yawa. Wa man nigawas, wa man napagawas mga apostoles. So gidala nila ato kang Kristo. Nya reklamo pa mga apostoles kang Ginoo, ano man may kapagawas. Ingon si Kristo, faithless generation. So how long shall I be with you? Dugay na ta nag-uban pa man ba gyapon may pagtuo. So bring him to me. Dadan sa tubangan. Pagdala dito sa tubangan. To make the story short, itatambalan gyud ni Kristo. No? Kamo nila ito sugbasa din na. Yeah. Natambalan gyud ni Kristo tong bata nga dunay evil spirit. Kabalo ka ang amahan. Isa naman ko yung pagtuo. Nibilip ko na ko yung pagtuo, pero tabangi ko nga mutuo pag yun ko. Sa ato pa, faith is not a stagnant. No? Dili kay permanente rin. Yung ako yung pagtuo, pero ako pagtuo lagi, 20 years back lagi. 20 years ago nga mo lang gyapon akong faith. Murag ipasangin na lang pastor na basta nilahot tayo murag nga na. Nilahot tayo kung to. Dapat gyud ay sa atong pagtuong gamay mutubo gid siya, brother John. Amen. No mutubo gid siya, dili permanente nga mag-stagnant lang yun na siya. So mutubo gid siya nga to ang pagtuo. Kaya ang prayer gid sa amahan, dito ako, yes, I believe, but help my unbelief. Tabangi nga akong pagkadili ba tinuon. Kaya sometimes man good, faith and doubt are sometimes coexisting. No, nagsabay na sila. Sa mutuo, sa dili, sa mutuo, sa dili. Kaya hangtod moabot ang panahon nga kung magsabay ang doubt ug ang faith, it's no longer faith all about. Yes. It's no longer faith all about. Gusto sa Ginoo nga when you believe, no more doubts. Amen. Wala na gyud doubts bisan gamay. Kung atong tanawon pagid ang kinabuhi mga igsoon, niadtong mga accounts kinan atong gipang basa mga kaigsoon, aduna pagyoy pagtuo, labi na gyud sa pagtuo ni Esteban nga nag-ulang ang iyang kinabuhi, or meaning ang kinabuhi gyud mismo ang nahimong sacrifice mga igsoon, but nagpabilin siya diha sa gitawag og man full of faith. Kini nga tawo puno sa pagtuo sa Acts 6 verse 5. Nga naman mga igsoon, sa diha nga anaa kita sa pagtuo ko atong tan-awon pag-ayo mga igsoon na ang kinabuhi ni Stephen sa iyang pagkabatanon, iya pang ma-recall mga kaigsuonan kung kinsa og unsa si Jesus Christ ang kinabuhi. Dili siya makahimo sa pag-recall ni pastor no kung gamay lang ang iyang relation or gamay lang ang panahon nga iyang gi-google diya sa kang Jesus Christ. But nailhan niya kung kinsa si Jesus Christ. Meaning mga igsoon, kung ilhon nato pag-ayo si Jesucristo mga kaigsuonan, magahimo pa jud sa pag-anam sa pagtubo ang atong pagtuo nga bisan pa ang atong kinabuhi mahimong kambyo niini. Kini mo atong kinabuhi karon, do natay pagtuo. Kini atong pagtuo karon naka-encounter kang Jesus Christ. So we walk with Christ. And because we cannot walk with Christ,
if we don't have faith. Yes. Okay. So, nagalakaw ta kauban kang Kristo. So, as the days go by, ang atong pagtuo kauban kang Kristo nga nagalakaw kauban kaniya, magatubo po, Brother Chumar. So, sa diyang nagatubo na, mabitaningon si sa Deuteronomy chapter 6 nga kanang inyong pagtuo sa Ginoo kamo mga ginikanan sa inyong paghigda, sa inyong pagbangon, sa inyong paglingkod, sa inyong paglakaw, i-share na ninyo sa inyong mga anak. Itudlo na sa inyong mga anak kay pinaagian na bisan pag nagtubo sila nga wala pag sila kabasihan sa ilang pagtuo, Brother Jomar, ma-remember nila ang faith experience silang parents. Yes. So dito sila magkuha na si mama ginanito yung sa una, si papa ginanito yung sa una. So doon na sila makuhaan nga faith experience. Kaya wala pa man sila ilaha. Amen. Wala pa sila ilaha. Amen. Nga gikan adto, gikan po sa balang kasulatan, mag-anam na po og tubo. Antod, time will come nga na po sila ilaha ang mga kabataan. Nga diya na po sila mutanaw silang as they walk along with Christ, magsige na po sila lantaw balik sa kagahapon sa ilang pagdaog sa mga problema hangtod nga makabot yun nila ang perfection. Perfection kay sa Hebrews 12 verse 1, looking unto Jesus Christ. No, verse 2, I'm sorry. Verse 2. Oh, looking unto Jesus Christ, the author and the finisher. Sa to pa, the perfecter of our faith. Amen. Siya ang tighingpit sa atong pagtuo. So, kung mahingpit na itong pagtuo, nahimo na siyang equal to the faith of Jesus. Nag-una na ko. Amen. Nag-una na dito. Okay, good. Yeah, mga kaigsunan na kining usa ka bahin na pod sa atong tan-awon karon mga kaigsunan nga na estado sa atong kinabuhi karon. Kining ginatawag nga faith versus the feeling. Tungod kay or feelings, tungod kay kasagaran, ano na yung mga difficulties on how to say tawagan na masabtan bitaw nato kung sa differences between aning duha karon nga mga butang. Tungod kay kasagaran sa mga katawhan karon magsalig or magtan-aw lang gamiton nilang ebidensya kung unsa ilang estado karon sa ilang kinabuhi or sa kanang ilang current karon nga unsay tawag ni emotion diha mag-base kung naba sila pagto or wala. O yung din nga. Adi kong simbaron nga naman wala ko faith. Nga naman I don't feel like going to church. Murag ingana no wala ito. guba kay kung pagtuo guba gyud wala gyud wa ko tagay ginong pagtuo perti yung gubaa kay di ko kanam simba. So ana bitaw inaana ilahang pag sabot sa pagtuo, but faith is not an emotional feeling. It is what? Tanaw na to din ha. Gingon pa din sa Ephesians 2 verse 8. For it is by grace you have been saved, and through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God. Kung meaning mga kaigsoon, kung kining pagtuo karon nga atong discoveryhon before nga nakabaton kita ni ini nga pagtuo mga kaigsoon, first nahitabo kini or didto kini nagsukad nagikan kang Jesus Christ. And usa kini ka regalo alang kanato mga kaigsoon tungod kay di ta makahimo sa pag-afford nini. That's why ang Ginoo naghatag og free ni ini alang kanato mga kaigsuonan. And besides, faith is likened unto a mustard seed. Ayan. O ipagkasama ko sa mustard seed nga bisan gamay siya kaayo pero tungod kay buhi siya nga pagtuo, Brother Jomar. Amen. Mudako nga matod pa sa sambingay sa Mateo 13, hindi kadako niya dito na mubatog ang mga langgam. Magpagkaon, mupasilong. So dito na. So tungod sa imong pagtuo, Brother Jomar, kamong mga naminaw karon, nagtanaw karon, tungod sa inyo ang pagtuo, daghan na dahil kang mga foreigners, mga hintel, mga dili Adventist, dili magtutuo, nga mo pasilong sa imuhang pagtuo. Amen. Dito na sila moingon nga, ikay ampo mi kay dako kay pagtuo Ginoo. Sila pa buon. Sila na mo ni ayo ko diri karon kay gusto gyud namo nga magampo gyud ta kay kuan ana kay balog gyud ko nga imong Ginoo kusgan gyud kay ang Ginoo. So meaning nakita nila ang imuhang faith. Amen. I wish some of you or ikaw mismo nakatesting ka na, nakasulay ka na, nakasinati ka na ay mga tao moduol ka nimo nga please iampo ko, tabangi ko kay kabalugi ko dunggon jud kas Ginoo kay suod gyud mo ang Ginoo. So although I don't say be proud of that nga maghambugero na ka, but
the more we become humble, Yeah. no? Mm-mm. Magpailot ta, magpaubos ta, mga kaigsunan. So, again, Romans 12 verse 3, God has apportioned faith to every one of Yeah. us. Yeah. Amen. Ginatagaan tag faith. So, no matter what is the size of that faith, madako man nagmagamay. Ako, I would rather choose gagamay ang akong faith kay ang gamay doon na pa'y chance nga mudako. Mhm. Di ba? Yeah. Mutubo. Yeah. Yeah. Kung atong tanawon mga kaigsunan na unsay differences ni ining faith and feeling, or is faith a feeling or a rational act mga igsoon? The answer to this question is very important mga kaigsoon nga atong masabdan kini. It is not the same to say I feel saved. Kung una-una ang paminaw nimo luwas ka, and to say or as to say I know I am saved. Kay bisan pa mga igsoon unsa may estado sa imong kinabuhi karon, kung nasayod ka nga luwas ka, makasurvive, maningkamot na makasurvive. Ang faith is an action. Mhm. Mabitaw na, doon naman to'y program ang General Conference or sa Union ba to nga love is a verb? Love is a verb. Oh. Nag-verb na yung love? Na bird. Na-bird? Na-board? Na word. Sa kadaghan. So faith is also an action. So it's an act. So it's not a feeling but it's an act. Yeah. Okay. Di ba ang pagtuo nga walay binuhatan patay? James chapter 2 verse 19. Mhm. Oy, taong buang-buang. Kabalo ba ka nga si Satanas nagatuo? Oh, Nagapangurog. o nga nagpangurog. Sa versikulo 20, nasayod ba ka nga ang pagtuo nga walay binuhatan patay? So meaning to say, faith must act. Mm. It is a response. So the way you respond to the call of Jesus, so that is your faith. The way you respond to the invitation to keep the 10 Commandments, that is your faith. Di ba? Yeah. Apil ang pagbantay sa napuno kasugo, apil ang imong pagtuman sa napuno kasugo, is an act of your faith. Mm-mm. So, action gyud ang faith. Amen. Mao bitaw nang inigbalik sa Ginoo. Karon we need to have faith, di ba? Yeah. Mm. Faith. Inigbalik sa Ginoo, mangita siya sa atong binuhatan. Kaya ang binuhatan is an action of faith. Amen. Oh, it's not a feeling of faith, but it is an action of faith. Dili ang pagbati sa pagtuo. May pangitaon ni Kristo nagbalik niya. Oh, sa 22 verse 12, behold, I come quickly, and the reward is with me, and to be given to everyone according to their works. Yeah. So, dili not no longer according to their faith. Because humana naman ta naghisgot of faith. Nag-anam og kadako ang ato ang pagtuo sa Ginoo. Nagkadako pod, nagka-tangible, nagkaklaro pod ang atong binuhatan. Amen. So that's why nagbalik sa Ginoo according sa binuhatan. Yeah. So, parehas anang, kung doon na kay pagtuo, Lord, dako kay akong problema, Ginoo, dako kay akong problema. Matulog lang ko kay mga kog sign kung padakon ba ko na mo or dili. What is faith in it? Wala. Primo ka Ginoo, laay gyud kayo kapoy jud kay sa nandi ko ganahan mo lakaw. Kay bugat kay ako ang pagbati gyud wa gyud ko'y lami lakaw. Pero tungod sa akong pagtuo mo lakaw gyud ko. Amen. Mo lakaw gyud ko. Yes. Mustuman ko sa imong balaod, mustuman ko sa imong sugo. Kaya nga naman doon na ko'y pagtuo. So that is faith. No, that is faith. Do not wait until nga ganahan kang mulakaw. Remember ka sa chapter 10 sa Revelation, pagkaon ni John sa katong little book, wala na sa lesson, sorry. Okay, illustration. Pagkaon niya sa little book, matod pa niya, tamis sa baba, pait pagkabustihan. Sakit kayang tiyan, sakit so kayo, tanan grabe ka sakit. Ingon si Kristo, go and prophesy. Mm. Sa ito pa, ang feeling ni John, sakit. Not feeling like to preach. Di ba? Pero giinan sa ni Kristo, go and prophesy. Kung si John doon ay pagtuo, niwali yun siya. Amen. Bisag sakit yan tiyan. Mm. Sa ito pa, ang pagtuo mga higala is regardless of your physical health, physical emotion, physical status, regardless of your emotion, wala na siya manghilabot o magdepindig anang mga butanga. Basta kung doon na kay faith, you have to go preach the gospel, keep the 10 Commandments, worship Jesus Christ, serve Jesus Christ. Kung doon na kay pagtuo, you have to go out and find the solution of your problems. Kaya nga naman doon na kay pagtuo.
Do not wait until nga maganahan kang mutrabaho kaaya pa ka mulihok. Yes, mga igsoon. When we begin to exercise faith, mga igsoon, kusugdan na to ni sa pag-act on it, mga igsoon, that faith produces in us feelings such as joy, tranquility, and a sense of spiritual relief. Kasi nagtuuro ta mga kaigsunan kung positive side ng tanan nga ang gitudlo baya sa balaang kasulatan ko atong tanahon sir no nga aduna kitay kalipay bisan taliwala ni sa mga trials. So meaning na safe na din na mga kaigsoon, but faith itself is not a feeling, it is a certainty and conviction. Kung tanaw na to ang Hebrews 11 verse 1 or kaning chapter 11 mismo, sugdan sa pila ka mga karakter sa Bible nga kini si Sarah, dunay pagtuo si Abraham, tanan gi-mention silang tanan mga kaigsoon, apan niagi danan sa kalisdanan, and sa katapos ang bahin pagyud kung makauna-una ta ba nga it is not something that depends on our mood bitaw sa atong panahon karon. Kada sa alang ta mo simba, kada sa alang ta mo wali, kung ganahan ta mga kaigsoon, when I feel weak or feel that my salvation is far away, that is when I must exercise the most faith. Mga igsoon, kung makita na to ang chapter 11 sa katapusang bahin, ang mga tao sa gatong mga persecute nga tao, gipanggabas, gipangtunga, gipangslice, gipangpanitan. Wa pa ta niabot niya na mga kaigsoon, pero naa na to sa kaluyahon. Mansaon na lang ka kung maabot na ng panahon na mga kaigsoon. That's why sa panahon nga ma-feel nimo nga loya ka karon, barog o unay ang walang kasulatan. Lakaw mga igsoon sa paghimo sa pagmensahe. Ang punto din ha, Brother Chomar, ingon ani, kung doon na kay pagtuo, you have to respond courageously, without fear. Yeah. Kaya doon na kay pagtuo. Amen. Pero it is not assured, Brother Chomar, nga tungod sa imong pagtuo, maparehas ka sa prosperity gospel. Okay na niya po. May yun, balihay mo payong, kaya ang Ginoo magpaulan og kwarta, ano na ko'y pagtuo, kung baliho ng payong. Wala man na sa Bible. So dili ta na, no? Ang atong pagtuo din mga kaigsunan, sama sa pagtuo ni Jesus Christ. Amen. Kanang having the faith of Jesus, nabot na ba ta diha? Wala pa. O niya, sa ikatuwa. Okay, go. Nagingon din si Sister Ellen White. Sa early writings, page 72, nagingon siya din, many do not exercise that faith which it is their privilege and duty to exercise, often waiting for the feeling which faith alone can bring. Maghulat pa kung kanos ganahan lang mga kaigsunan. Ningon ba si San Pablo noon, in seasons or in not, mga kaigsunan, kikinahanglan niya magmensahe kita or ipadayag nato kanunay ang Ginoo sa atong kinabuhi. Feeling is not faith. Faith is ours to exercise, but joyful feeling and a blessing, and the blessing are God's to give. Ang Ginoo ang mag-provide niya na kanato. Bagis ko tag dopamine. Ako gatuo ko, Brother Jomar, nga ang faith may makapatabang ni mag-produce og dopamine. Kailan mo ang sa dopamine? Kanang dopamine, mga kaigsunan, hormones na siya nga bisan pag masulubon ka, malipay ka. Basta na mga anak ka. Look, ang mga babae diyan. Kanang mga babae, mga anak na mga babae. Inig panganak sa babae, sakit ba yan na? No? Utong, sakit kay sa pero doon na sila desire nga they have to pursue nga utong yun sila kaya nga naman doon na sila kalipay nga mataw ang baby. So ilahang suungon ang kasakit, Brother Jomar, kaya ilang malipay sa mo makakita sa baby. So tungod silang faith nga nindot na bata, gawas ang bata. Yes. Hinimo na sa Dios ang bata. Yes. Mutaas silang dopamine. Walay pain. Kabalo ka katong mga panahon bitaw sa persecution, katong gipanglutos, gipangsunog, nag-awit, taas ka lang dopamine. Wala, di na maghuna-huna og kalayo sa palibot. Taas ka lang dopamine. Sometimes good no tungod sa kataas imong kalipay bitaw nga nagkasakit na imong giagian. Yung mga tao buang tawhana tingali. Bisan nagproblema, grabe ng problema. Sa problema na kuan lang gyapon. Kabalo ka ang katawhan din sa Ginoo. Dili ba nato tanan makitan nga dato. Nay dato, nay pobre. Nata ng klase ha, nata ng klase dili kay uniforme gyud tanan madato. Di po uniforme tanan pobre. Yes. So, kung nata na bilog sa mga pobre kay naa magyud tanan karon, wala tay reklamo. Ang importante ang mga dato nga mga katawan sa Ginoo, ang mga pobre mga katawan sa Ginoo, parehong doon ay pagtuo nga enough makalipay. Amen. Tanaw na to mga kaigsunan ha. Ang definition ni ining ginatawag and development ni ining ginatawag nga pagtuo
sa Hebrews 11 verse 1 gisugdan nato gana mga igsoon og discuss that faith shows the reality mao kini ang atong memory text of what we hope for, and it is the evidence of the things we cannot see. You know what, ang sunod ni ini mga verses mga igsoon nagtudlo na dito sa kang Moses nga diin bisan wala siya nakakita, or kang Abraham wala siya makakita unsay naa sa unahan, pero tungod sa pagtuo niabot siya sa dapit nga gisaad sa Ginoo kaniya. Si Moses wala makakita kung unsa ang na dito sa unahan, apan tungod sa pagtuo gihatod siya sa Ginoo dito nga dapit. Hebrews 11 verse 1 and 3 or 3 and 6 offer us a broad definition of faith, that faith has much to do with our concept of God. It leads us to believe in Him as creator and rewarder. And in the rest of the chapter, Paul elaborates on the faith of men, or many men and women who serve as an example and encouragement for us not to lose heart while we await the reward. Mga kaigsonan, at kung atong basahon o tun-an pag-ayo ang kana nga chapter mga igsoon, magtudlo gyud na kanato nga mahimong dawaton nato si Jesus Christ as our creator, and also nga maghatag kanato sa reward niining atong pagtuo nga gikuptan Ayun ang pagtusaw na balik lantaw sa kagahapon. o giunsa sila pagluwas sa Mm. Ginoo. Hangtod pag-abot ni Paul sa Romans 10:17 ingon na po siya nga ang atong pagtuo nagsukad sa madungog nato sa giwali sa may balita, Romans 10:17. So that is Bible study and prayer. So kung gusto mo nga inyong pagtuo stimulated kanunay, watay laing pamagi, it's the Bible. Ablihon. Let's go back to the Bible. Kay di man nato mibuan og giunsa sila pagpanalangin sa Ginoo kaniadto. Kita mismo di naman ta kakita sa itong mga panalangin kay matabunan man tas kalisdanan. No, bisan gani ipanalangin nata kagahapon pag naipagsulay pagkaugma malimot man ganit ta dayon. Yes. Di ba? Pero kung ang Bible man gud consistent ang Bible or constant ang record sa Bible, di na mawala. So, let's go back to the Bible para mabalik-on, madasig ang atong pagtuo nagkakaluya. So Pastor, dili day mahimo matawag or kanang atong magamit nga reason mga kaigsonan nga mas maayo man to sila sa una kay makigsulti sila sa Ginoo face to face, or makigsulti ang Ginoo kanila kana jung sila mismo personal ang makadungog. Mga kaigsonan, sumala pa dinhi nga kining Bible mo ang revelation or ang word sa Ginoo nga makigsulti kanato. So walay patas na day no. Patas na Pastor na makigsulti ta sa Ginoo, dool gihapon ang Ginoo sa ato ang mga kinabuhi mga igsoon. Kaya o katong pamaagi ka nito karon mao gihapon mas cool ba oy? Diretso na dayon. Uy, tungkol sa kanya. Judgment dayon, di ba? Karon din mamatay ka. Mas cool ba tong ilaha? No? Yeah. So, Naigingon din as we've seen, we don't all have the same level of faith. How can we develop whatever faith we have or I have, whether it's a little or a lot? Kung gamay man or dako, kung saan man nato ni ron pag-develop mga igsoon. Sumala pa din exercise the faith, however small it may be. Bisan unsa kagamay sa pagtuo mga igsoon, gikinahanglan nga ibutang nato sa atoang ibutang nato sa atong practice. Or meaning naa sa i-appeal nato sa atong lifestyle. Sa Matthew 17 verse 20. Another sa Luke 17 verse 5. The prayer must be, Lord, please increase our faith. Amen. Patubuan mo ang pagtuo, Ginoo. So, mutubo na siya, Brother Jomar, balik ta basa sa Bible. Balik ta basa sa Bible. And as what I have told you kaganina, sometimes faith and doubt shall coexist. Yeah. Mag-uban sila. Pero ang advice lang nato diri karon, ayaw biyai ang imong pagtuo tungod lang sa imong doubts. Amen. Oo. Okay. Ako ba ako na, pus lamang wala. Pus lamang beer paday. Yeah. No, beer paday. Pus lamang wala. So, sige na lang. So, ayaw yung biyai imong pagtuo tungod lang sa doubts. So Matthew 25 verse 8, mga kaigsunan, gipahinumduman kita nga dili nato isukad ang atong pagtuo sa atong mga kaubanan lang or sa atong mga suod nga higala or si kinsa man ang kahimo sa ato mga kaigsunan sa pagtudlo sa mahitungod sa faith. Do not base my faith or your faith on the faith of others. Di na to na sabi tayo na nagitang uban, mayroon sila nga, aloy ka si kuano ka nang mag-worship sila no, buntag gabi ba? Worship po tabi. Dili para maparehas sila ana ba? Dili tungod kay gusto nimo worship sa Ginoo. So meaning wala kay desire
nga mag-worship ka sa Ginoo. Study Ayan. the Bible, Romans 10 verse 17, and do not give in to doubt. Dili ta mo to imong gingon kana pastor sa Mark 9:23 and 24, responding to the Holy Spirit. Meaning mga igsoon, dili na to sakiton ang balang espiritu, hinoon motubag kita kung unsa ang iyang mga pagtawag kanato to habitually practice my faith. Sa 2 Corinthians 5 verse 17. Sa kang Ellen White, The Ministry of Healing page 182, giingon dinhi, nothing is apparently more helpless, yet really more invincible than the soul that feels its nothingness and relies wholly on the merits of the Savior. Kadto mga katawhan mga igsoon nga magahimo sa pag-surrender sa ilang kaugalingon tungod kay wala gyud sa ilang gyud kinabuhi, wala gyud sila mabuhat bisan gamay alang sa pagluwas sa ilang kinabuhi, mao hinooy makadawat mga igsoon sa panalangin or sa kaluoy sa Ginoo by prayer, by the study of His Word, and by faith in His abiding presence. The weakness of human beings may live in a contact with the living Christ, and He will hold them by a hand that will never let go. Ang Ginoo dili magabiya, dili magabuhi kanato mga kaigsunan, makig-uban siya kanato. Kani bitang sa Romans, Revelation 12 verse 12, 14 verse 12. Here are the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Yes. So ang mga saints, sama kanimo kanako, are patience. Amen. Patience. Patient. Then the saints also are keeping the commandments of God. And above all, they have the faith of Jesus. So whose faith do you have now? Manay pangutana, kang ganay mo pagtuo karon higala, kang kinsa na nga pagtuo ang naani mo karon. Kang sa imong silingan? Plus ganina ba nga mangupya lang ka silingan? Kang kinsa na nga pagtuo na nimo karon. Let it be nga kana nga pagtuo, iyahan na kang Kristo nga pagtuo. Sa kay ko na iyahan na kang Kristo nga pagtuo, muadto ta sa Mateo 26:36 hangtod 42. Gisulti gyud dinhi, gi-record dinhi nga kapila to siya balik-balik, katulo ba to? Nagpray siya nga, Father, let this cup pass away from me, but if it is thy will, dear Lord, I will bear it for thee. Katong cup of death. Yes. Unya matod pa dito, extremely Sorrow. Sa pito. Kanang extreme sorrow. Dili kay sorrow lang ha. Extreme. Laom pag yun. So sa to pa grabe ganyang kaguol, pero wala ta man akong giingon lagi ninyo kung kanang faith nga naa kanimo karon. Iyahan na ni Kristo musukol nag-extreme sorrow. Yes. Na situation. Oo. Laom nga kaguol, bisan unsa ka kaguol, bisan pag kaguol gato sa kamatayon, ako ay basta grabe mga kaigsunan. Kanang I always remember kay kining doon na mo ko'y tulo ka mga kanang namatay bitaw gyud Brother Chumar nga naagyo ko sila ang kiliran bitaw. Pautan ano ko gatingan na ba? Ya. Mupatag saka na po, mupatag saka na po. Pautan na ko si I'm sorry ha, remembering back Brother Madulid. Pautan na ko. Sa man okay ra ka? Magampo tayo, sige ampo, siya sa ampo. Yung naka oxygen. Ampo mi. O mag-ampo, ako siyang gihap-hag. Yaman, iko, okay ra? Ni smile pag siya nga, okay ra. Yung nilakaw ko, kay siyempre sakit na kung dughan nagtanaw siya. Pag abot sa unahan dito, talaga, gibalitaan na ako, namatay. Yung grabe, yun lagi mga tao ba, mga isog yung kay matubang sa kamatay ba? Okay. Sa Ate Christie, sorry ha, sa mga, kaya murag, something until now, murag, sakit paghihapon na turo. Si Ate Christie magpusaw, na yung kamatay niya. Siya pa yung manawag sa Migson, dali mo. Di manulot yung taga-Punta Linaw, kaya si Roy ba? Kaya lagi, nag-uo lagi. Sa'yo, dali mo. Nyagin na pa niya mga bato, sige, kanta mo, kanta. Ako magkanta sa choir, sa RDC, nanganaog mo yun. Ikaw namin nagkasakay, nagkararga sa Kinsunan, Texas Carlo, patay, wala na akong mama, patay na. Ana ba ka nang sa ilabit ang bakbas ilang kamatayon bitaw? Yes. Isog sila kaistanan. Si Mrs. Dumpasan kato si Ma'am Novi.
Gulat sa pastor. Nasi, di na ako malito ko sige. Kay, kanang dili maayo ba? Basta kay for the peace of the family. Yes. Nasi gihang niyo. Ngayon din siya nga, ingna sila nga magkita tantanan sa langit. O man ito, lagi na ka. Ibuhi na lang. Ay na bitaw na yung mga tao bitaw nga, bisan pag muatubang sa kamatayon, ang ilang pagtuo sa Ginoo very strong. Kasi makaingon ba ako nga, sa isimtan na ba akong inanong mamatay ko, inana po ka akong faith, di ba? Di ba kita makaingon, di kita mapahuay ng kalibutan, puhon mo rin Ginoo, maabot na magyuko gyapon di. So I've been asking myself, naaba ko anak nga faith, kana bang the faith of Jesus sa mga kaigsunan, nga bisan pag naana ang kamatayon sa nga grabe na niyang stress, grabe na niyang anxiety nga gibati. Niingon na lang siya nga, Father, kung pwede, dili lang sa ko mamatay. Nalok siya mamatay, oy. Hadlok siya mamatay. Ang iyang pagtugi, pero niingon gid siya nga, Ginoo Amahan, ipalabay na sa ining kupas kamatayon gikan kanako. Pero, kung mauni imuhang kabubuton, andam kong mudawat ini Amen. para kanimo. Amen. Brethren, that is a kind of faith nga akong gipangita. Nga gusto na akong mabatnan, gusto na akong mabatnan atong tanan. Kanang klase nga pagto, nga dili lang panahon sa karuhay, bisan sa kalisdanan, bisan pa sa kapaitan, bisan sa kagulanan, bisan pa hangtod sa kamatayon, ang atong pagtuo, pabilin niya pong ligon nga nagunit diha kang Jesus Christ. Yes. That is the faith of Jesus. Amen. Kung atong tan-aw mga igsoon ang pagtuo ni Jesus Christ, we the faithful who live close to the return of Jesus, kita mga katawhan nga nagatan-aw sa pagbalik ni Jesus Christ are distinguished by two things that we must keep the and obey or preserve the commandments and the faith of Jesus. And second is the law nga kinahanglan atong bantayan mga kaigsunan kining kasuguan, and the gospel nga mao si Jesus Christ. You cannot obey without having faith, nor believing without obeying. But what does the faith of Jesus mean? Kining pagtuo ni Jesus Christ mga kaigsoon mao day kining ginatawag nga nagabantay, nagatuo ug nagabantay sa kasuguan. So kung nagatuo ta karon, nagasulti ta karon na nagtuo ta kan Jesus Christ but wala ta nag-obey sa iyang mga kasuguan, mahimong void mga igsoon. Naay mga giisgutan dinhi nga magapabilin unta sa ato ang kinabuhi. Be obedient to Jesus and His word. Kinahanglan magmatinumanon kita mga igsoon kang Jesus ug sa iyang mga pulong nga mao kining walang kasulatan. Having daily experience with Jesus. Kuyugo na to kanunay or mukuyog ta kanunay kang Jesus Christ. Making Jesus the center of our lives. Mahimong sentro sa ato mga kinabuhi si Jesus. Making to live in accordance with our faith and to base our faith on Jesus, reflecting Jesus in our lives. Makita na to kanunay or makita sa katawhan kanunay si Jesu Kristo dinhi sa atong kinabuhi. Accept the gift of His grace. Kung luwas na kita mga kaigsunan, magpadayon kitang luwas diha sa pag kinabuhi nga usa-usab ka luwas. Dinhi sa by having faith in Jesus, in Jesus we are justified and sanctified and become children of God. Mahimo kitang mga katawhan sa Dios. Dinhi sa kang Ellen White, Our Father Cares, October 27, sa katapusang bahin din mga igsoon, nag-ingon din then trust in the Lord Jesus to lead you step by step into the right path. You can derive assurance and strength at every step you advance, for you can be assured that your hand is in His hand. You can run and not be weary. You can walk and not faint, for you can realize by faith that you have your hand in the hand of Christ. You will not sink under discouragement, for you as follow on to know the Lord. Trusting in Him, you will have the assurance that the one who never forsakes those who fully trust Him is your constant helper. Lagi yung ka na walking with Jesus is growing. Walking in Jesus is growing. Amen. In Jesus. So ang atong pagtuong gamay kayo, atong patubuon, mutubo na siya kung mulakaw ta kauban kang Kristo. Yes. Ang paglakaw po na to kauban kang Kristo, mao ang pagkasayod ug kinsa siya. Ang pagkasayod po na to ug kinsa siya. Magbasa ta sa Biblia. Amen. Doon na tayo regular Bible study, personal Bible study, para ato siya makitaan, mailahan,
o kinsa siya. The more we walk with Him, the more we love Him. The more we love Him, the more we want to know more about Him. Yan naman. That is the principle. That is the natural principle. Amen. Nga, kung makiglakaw ta niya, masayot tag kinsa siya. The more masayot tag kinsa siya, the more ta mahigugma kaniya. Amen. Ang atong pagtuo, atong nasinati kada adlaw, magtubo mga kaigsoon. Hangtod nga mahimong hingpit ng atong pagtuo, kay ang atong pagtuo nga kita lang mga kaigsuonan, dili worthy Yes. ang atong pagtuo. Pero sa Revelation chapter 5 verse 9, the faith of Jesus is worthy. Ang iyang pagtuo maoy angayan nga pagtuo. So kining atong pagtuo mga kaigsuonan nga hinatag po ni Jesus kasi nga iyang portion kanato ay ato ni padakon hangtod makabot ato ang kahimpitan nga maparihas na sa iyang pagtuo mga kaigsuonan. O moabot ang panahon sa iyang pagbalik, ikaw, ako, kitang tanan manunod sa bagong langit sa bagong yuta ng atong pagtuo tanan ligon parihas nga pagtuo nga mao ang pagtuo ni Jesus Christ. Amen. Magampo tas pagpasalamat sa Ginoo. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Salamat kay Ginoo sa pagpanalangin mo kanamo sa imong pulong o sa pagpasabot mo kanamo mahitungod sa imong pagtulunan sa pagtuo nga imuhang gi-share kanamo. Hinautamahan kaming tanan magalakaw kauban kanimo ang among pagtuo, maka-encounter kanunay kanimo o magakuyog kauban kanimo o magatubo kini kauban kanimo o mahimong hingpit diha kanimo kay ikaw magahingpit sa among pagtuo. O hangtod mo abot nga kaning pagtuo nga naa kanamo mahimong exactly nga pagtuo nimo o Ginoong Hesus. Amahan pasilwa kami sa mga sala. Tabangi kaming tanan. Ang mga naminaw, ang nagatanaw karon panalangini, o ang tanang nagasuporta ng programa, o ang tanang mga TV crew nga naga-workout din nga programa panalangini. O kaming tanan bugko sa kagumay nigbalik nimo, walay mawala kanamo kundi kaming tanan makapanunod sa gingarian sa mga langit. Bit-bit ang among pagtuo diha kanimo. Salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo kining tanan. Among gitugyan kanimo gilauman nga madawat pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, nagasalamat sa imong pagpabilin ug salamat usab sa imong makanunayong pagsuporta nini nga buhat. Ikaw makahimo sa padangat sa imong financial nga suporta pinaagi niining atong mga GCash or kining atong GCash number nga mo ang 0909 36 33905. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay, doon natin mga greetings. Dinhi kang Sister Grace Quezon what is watching right now, and sumala pa niya din good evening Pastor V and Brother Jomar. May gabi asab kanimo dia igsuon kang Sister Annalyn Balingan Tumlos. Hi, good evening Pastor and Brother Jomar or Brother Joe from Valencia City, Bukidnon. Hello kaninyo. Igsuon sa imong kabanan sa Panimalay, mayong gabi kaninyo. Adeline Baratas, good evening Pastor Villaver and Brother Jomar from Malay-Balay, Bukidnon. O gigikan kang Joby Labador. Good evening Pastor and Brother Jones. O gikan po kang Lolita Cerudo Manalo. Good evening Pastor and Brad Jomar watching from San Jose, Quezon, Bukidnon. Brother G.R. Asibal, siya maayong pastor niya o kang Brad Jones po. Bon Eric Ansea. Okay, nag-heart siya tanan. Si Brother Gadi Navarro, Clara Maratas, Richelita Suarez. May pagpaminaw ninyong tanan nina. Ug ang Dios magapanalangin kaninyo. Brother John Ray Bitaizar, sumalapin niya dili na ko mangayog sign. God bless, Pastor and Brother Jomar. God bless us kanimo igsoon. Do it na lang, Brother Chandri. Amen. Oh, do it na. Ayaw na pang-exsign. Pag tanaw ni mo nga oyon sa kabuton sa Ginoo, signita ritso. Alright, so, and many more. Dili na to masubay ta ng mga kaigsunan tungod kay mawala ang atong uban comments din eh. Ay mo kalimutan karong Sabado, dirita magkita sa Seventh-day Adventist Church New Kasay, Duhali, Davao del Norte. Ika 44, 41, 41. 41st Thanksgiving anniversary sa
New Kasay Seventh-day Adventist Church. Mm. Ang tema na kanayon, Faith the that faith that lives on. Ang pagtuo nga nagkinabuhi. At the same time, doon na po fellowship dito sa Mati City, sa Davao Oriental, ini sa Macambol, o ang ilang speaker si Pastor Chico Balanza. Ang kasi katungdanan ay not so sure. Brag ministerial secretary, something like. Mhm. From the Northern Davao Mission, Amen. ang speaker, mga kaigsunan. So salamat kayo sa good leadership ni Elder Setsuan, kang musugot magkanig tawag elder ni si Dit no? Si Pastor Vladimir Undalok. Oh, salamat kay kaninyo sa treasurer nga kasi ng treasurer nila. I'm sorry, I forgot the name. So thank you very much kanyang tanan. O sa kinatibuk-ang leadership sa Mindanao, sa CIPOM, ang ginamagapalangin kaninyo o sa SWPUC. Thank you so much. God bless you. Ang Diyos magapakiguban, ang Diyos magauban kanunay, kanimo kanako hangtod sa kanturan.